Ayon kay Chanel Dominguez, ang amihan ang magpapaulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Sinabi ni Dominguez na asahan din ang malakas na amihan. Samantala, easterlies naman ang makakaapekto sa Caraga at Davao Region na magdudulot ng maulap na papaurin na may katamtaman hanggang sa kalakasang pag-ulan. Apektado rin ang easterlies ang nalalabing bahagi ng Mindanao, magdudulot ito ng mga pagulan at thunderstorms sa dakong hapon o gabi. Lian Loreto mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Lian, good morning. Yes, magandang umaga po sir at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, shear line po yung salubungan ng hanging amihan at easterlies ang nakakaapekto at magdadala ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Mindanao, particular po sa may Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Soc-Sargen, sa may Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, maging dito po sa may Eastern Samar, Biliran, Leyte, Satin Leyte, Cebu and Bohol. At yung mga pag-ulan nga po nito ay katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dahil posible pa rin po ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Aside po dyan yung amihan natin, nakaka-apekto naman po sa may Luzon and Visayas, kaya't meron pong maulap na panahon at mga mahihinang pag-ulan sa may Cagayan Valley, iilang bahagi ng Cordilleras, maging sa may Aurora at sa may Quezon. But for Metro Manila and the rest of the country, ina-expect po natin maaliwalas po yung ating panahon liban sa mga isolated na mga thunderstorms. Sa ngayon, wala na nga po tayong binabantayan na sama ng panahon at wala din po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa. Yun naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Ma'am Lian, hanggang kailan yung pag-ulan na yan sa Mindanao? Well, inaasahan po natin, hihina po yung ating shear line hanggang the next 3 to 4 days po. 3 to 4 days pa yung Yes pag-ulan? po, although ang nakikita natin ay aakyat po or magno-northward yung axis nitong shear line natin. Oo, kasi kahapon ang report sa atin at talagang ang lakas ng ulan sa sa North Cotabato, halos maghapon. Opo, ito nga pong shear line ay dahil po dito may nakataas po tayong weather advisory. So, ang nakikita nating pag-ulan ay possible between 50 to 100 millimeters na yun nga po yung ganitong mga pag-ulan pwede po siyang magdulot ng mga pagbaha. Oh, hanggang ngayong araw na ito. Yes po, tama po. Tapos hanggang 3, wag na masyado tumagal ng 3 days, Mahirap pagka na-saturate mga bundok natin, magti-trigger ng landslides. Opo, although yun nga po, pataas nga po, paangat. So, doble ingat na din po sa ating mga kababayan sa Eastern Visayas dahil possible bukas magsisimula na din yung mga malalakas na mga pag-ulan doon. Wow, Eastern Visayas naman. At Yes tutumbukin niya. Oo. Itong cloud cluster nasa labas ng ng power line, ano yan? Well, ito po'y parte lamang po ng easterlies, no? So, sa ngayon, hindi naman natin nakikita na ito po'y magde-develop pa at makaka-apekto sa bansa. Ayan, oo siya. Sige. Ang temperatura sa Baguio, umiinit na ba? Well, opo, sa ngayon ay dito po sa Baguio possible po between 15 to 24 degrees Celsius. Mas lumamig, 17 na nung isang araw Opo, dahil nga po ngayong linggo ay may panibago po kasi tayong bugso ng amihan. Although in the next few days ay ataas na naman po yung temperatura doon sa Baguio. Okay. Pero sa Benguet pa rin ang pinakamalamig? Yes po. Tagaytay ma'am, anong temperatura natin? Possible po between 23 to 30 degrees Celsius. Ay, maalinsangan. Sa Rizal, medyo mas malamig na daw sa Rizal Well, sa ngayon, possible pa rin po between 22 to 31 naman po sa may Tanay, Rizal area. Mainit din doon sa kanila. Maalinsangan din. Siya, sige. Sa mga kababayan natin sa Mindanao, kinakailangan ng iba yung pag-iingat talaga. Ma'am Lian, maraming salamat. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Thank you. Si Lian Loreto mula po sa Pag-asa.